Mga kababayan, magsisimula na po tayo ha. By the way, bukas pala ina-announce ko na nakatanggap ako ng media advisory na magkakaroon ng pagkilos ang grupo po ng Citizens Action Against Crime and Corruption, no? Sa pangunguna po ni yung sikat na abogado na si Attorney Ferdinand Topacio. At marami din po ang sasama bukas sa panawagan na magtipon-tipon sa may Liwasang Bonifacio. At doon po ay magkakaroon ng programa siguro and then mag-proceed yata sa Korte Suprema at maghahain po ng petisyon or motion to cite in contempt, no, ang ilang mga individual na nararapat po na disiplinahin ng Korte Suprema. Siguro alam nyo na po dyan ang isa. Ito po yung abusado, Brother Marlon Tanyo, mabuhay ang Pilipinas. Ito po yung abusado at wala na sa katinuan pag nagsalita na opisyal ni Marcos, Presidential Advisor for Poverty Promotion. Imbes na poverty alleviation, poverty promotion. Itong dinisbar ng Korte Suprema na si Larry Gadon. Minumura-mura niya at sinisigaw-sigawan ang Korte Suprema na kulang na lang po ay lumuwa ang kanyang mata at kaluluwa sa pagkagalit niya na ibinasura po ng Korte Suprema ang basura naman talaga na mga articles of impeachment nila Martin Romualdez. Siyempre, kinukonsenti ni Ginoong Marcos. So ulitin ko po, 9 o'clock yata ang pagtitipon-tipon sa Liwasang Bonifacio, July 30. At ito po ay pinapangunahan ng grupo po ng Citizens Action Against Crime and Corruption. Included po dyan yata ang nakita ko kanina sa advisory, ang Duterte Youth Party and many other groups na nakalinya po sa panawagang Marcos Alis Now. At yan po ay may kaugnayan din sa pag-uphold ng rule of law at pagbibigay po ng respeto at suporta sa naging hatol ng Korte Suprema na hindi na po pwedeng mag-proceed ngayong taon ang impeachment na bogus na binuo po nila Martin Romualdez. And I hope that the Senate will also do the same now with the election of Senate President Chis Escudero. Ayan, mag-start na po tayo mga kababayan. Una sa lahat po, nakatanggap ako kaninang tanghali ng isang dokumento, hindi ko pa po ipinost, pero naglalaman po ito ng isang memorandum mula po sa isang cabinet secretary ni Marcos. I'm referring to Secretary Roque na ipinadala po kay Ginoong Marcos bago po ang kanyang pag-meeting sa White House with US President Donald Trump. May kaugnayan po ito sa very controversial na na-expose na umiiral na document. Ang tawag po dito ay US-Philippines Reciprocal Trade Agreement, na hindi naman talaga reciprocal, kasi pag sinabing reciprocal, ito po ay may kaakibat na mutual benefit. Ang nangyayari po, makaisang panig na nag-i-impose at nagdidikta ang Amerika laban sa interes ng Pilipinas at ng ating mga kababayan. At pumayag naman si Marcos. So, may kaugnayan dyan sa umiiral na dokumento ng US-Philippines Reciprocal Trade Agreement Framework. Nagkaroon na pala ng preliminary meetings on the side, Ibig sabihin po, ang Department of Trade Secretary, ang economic team managers ni Marcos, mga kababayan, ay nauna nang nakipagpulong din sa mga operators ni Donald Trump, ng kanyang gobyerno sa Amerika. At pinag-usapan doon, tayo pala nag-propose, ng 75% of the products and goods coming from the US going to the Philippines ay zero tariff. 75% na mga produkto na papasok na manggagaling sa Amerika, nag-propose po tayo na walang taripa, walang customs duties, walang buwis na ipapataw ang ating gobyerno. At yan po ay hindi po pinayagan ng Estados Unidos, At sabi nila, maliit yan na bagay kung
ang pag-uusapan ay ang kagustuhan ng US President Donald Trump na ituwid daw ang lugi nila sa negosyo na pumapasok sa Pilipinas na mga $500 billion. Well, that's the claim of Donald Trump and the US government. Pero wala naman tayong nakikitang mga ganong pangyayari, maliban po na ang nagtatakda kung magkano at ilan ang nalulugi sa kanila ay ang Amerika mismo, that is one-sided to their favor. So, hindi sila pumayag dito sa maniobra nila Marcos through the side meetings ng kanyang economic team managers, including po si Secretary Roque. Hindi po si Harry Roque, iba po itong Roque, babae po ito, na namumuno ng ahensya ng Department of Trade and Industry. At kung saan po, nang tinabla po ng Estados Unidos ang unang proposal na magkaroon ng 75% na mga produkto at goods na manggagaling sa Amerika na zero tariff, pumayag tayo doon sa itinutulak ng Amerika na 95% of their goods and products, almost everything that comes from America going inside the Philippine territory and the Philippine market will be no charge of tariff. Zero tariff po. Pumayag tayo dyan, mga kababayan. Hindi po totoo ang binabanggit ni Marcos Jr. at ng kanyang mga propagandista at mga troll operators na pili lang po daw ang mga goods and services na hindi napapatawan ng taripa or zero tariff. Well, in fact, there is an existing document. Hindi ko lang po napaprint, nandito po siya sa aking cellphone at binabasa ko nga bago mag-onboard sa live stream natin. Nako, talagang kahindik-hindik na kataksilan. Mantakin mo, nagiging agent broker po ng makaisang panig na pag-impose ng Amerika ng kanilang kagustuhan ng lumpuin at durugin ang ating ekonomiya at kabuhayan ng ating mga mamamayan by brokering na 75% ng mga produkto at mga serbisyo at goods coming from America will be zero tariff. At pinalaga ng Amerika, sabi nila, why not 100% na lang? So pumayag tayo hanggang 95% na mga produkto at mga goods na manggagaling sa Amerika, simula po ngayon ay wala na po silang babayarang buwis at taripa, to the detriment and to the disadvantage of our domestic economy at ng ating mga kababayan. Luging-lugi po tayo sapagkat kaakibat po nito ng pagpayag natin na halos lahat na ng produkto nanggagaling sa Amerika, like automobile, cars, no, mga telecommunications, gadgets, computers and machines, lahat ng ito po ay hindi na tayo maniningil ng buwis. Ayon dito sa napagkasunduan sa White House. So klarong-klaro, mga kababayan, na ito po ay pagbebenta. Ito po ay pagtatalikod ni Marcos sa ating national economic interest and national sovereign interest ng mga Pilipino. Kaya panibagong nabulgar po ito, no? Tomorrow, I'll try to print out the document, memorandum po siya, na ipinadala ng kalihim ng sangay ng ahensya sa Department of Trade and Industry, kung saan po binibriefing nila si Marcos na kapag humarap ka kay US President Donald Trump, ay ito na po ang napagkasunduan on the side meeting. 95% ng mga produkto, goods galing sa Amerika, papasok sa Pilipinas po, wala ng taripa, wala ng buwis na ipapataw. Wow! Yun po ay hindi pala totoo na nag-uusap pa lang sila. At hindi rin totoo na binanggit ni Trump at ni Marcos na selected lang ang mga produkto at mga goods na walang taripa na manggagaling sa Amerika papasok sa Pilipinas. Samantalang 20 July, that means isang araw pala bago pa lumipad si Marcos o humarap kay US President Donald Trump, ay nandun na po ang pagsang-ayon natin sa pamamagitan po ng rekomendasyon ng DTI and other economic managers ni Marcos na pumayag tayo na 95% ng kabuang mga exports ng Amerika papasok sa Pilipinas ay wala na pong buwis na ipapataw
ang ating pamahalaan o taripa sa customs. Kaya ito po ngayon binubulgar natin sapagkat totoo nga pala na ang umiiral na dokumento na tinatawag po na US-Philippines Reciprocal Trade Framework ay naglalaman ng makaisang panig na pagdidikta at pagpupumilit ng gobyerno ng Amerika sa pamamagitan ni Donald Trump upang lumpuin at durugin po ang ating kakayanan bilang malayang bansa na palakasin at palaguin din po ang ating ekonomiya at pati na po ang ating sariling pagninegosyo. Kaya, malinaw po na hindi totoo na selected lang ang mga produkto at mga goods na hindi napapatawan ng buwis o taripa sapagkat nasa dokumento pala ito a day before the meeting of Marcos Jr. kay US President Donald Trump ay alam na niya na hindi papayag ang Estados Unidos na 75% lang po ng mga produkto nila ang ma-exempt sa taripa o bibigyan ng zero tariff. Kaya pumayag na rin si Marcos a day before the meeting kung ito po ang pagbabatayan ang dokumento na lumabas. Ito yung Memorandum of Briefing ng Department of Trade and Industry Secretary na si Secretary Roque na nagkaroon pala ng prior talk ahead of the actual meeting of Marcos Jr. and US President Donald Trump. At ito nga ang napagkasunduan, hindi lang basta-basta 75% of the US goods and products ang i-exempt sa tinatawag na taripa, kundi 95% mismo. Wow! Mga kababayan, inutil ang administrasyon ni BBM, sabi ni Alan Te. Tama ka, Alan. Ito pa, basahin natin. Hello ka Eric from Beatriz Prudente. Mayad nga gabi ka Eric from EJ Optimus. Thank you. Meryl Nasol, good evening. Aileen Frenila, watching from Saudi Arabia. Catherine Landen Rocks, thank you. Yes po, pasensya na, hindi ko po nakita yung messenger message. But I appreciate po your gesture to help me sa aking problema po sa lower back pains ko. Jason Figuracion, good morning ka Eric, watching from New York. Nagkita tayo sa Astoria Manor, New York City. Yes, thank you Jason. I appreciate po ng iyong pagsuporta sa channel at live stream ni ka Eric dito sa YouTube and both sa Facebook. Okay? So dapat po itong ipatawag talaga ng nabuo na ngayon ang Committee on the Blue Ribbon. Ito po yung Committee Against Graft and Corruption and Public Accountability of Public Officials and Abuses of Government Offices. Dito po yan iniimbestigahan. At ang Senate Blue Ribbon Committee Chairperson po ay walang iba kundi si Senator Rodante Marcoleta. Sana po maimbestigahan ito ang mga lumalabas na balita na ibinenta tayo ni Marcos. Sa pamamagitan po ng mga side meetings na ito at mga maniobrahan that they were not able so to do transparent and public declaration na mayroon pala silang pipirmahan na tinatawag na US-Philippines Reciprocal Trade Agreement Framework. At ito nga, nabulgar mga kababayan, na 95% pala ahead of the meeting ang pinayagan na mismo ni Marcos dahil ipinilit na isalaksak ito ng Amerika sa atin na hindi sila papayag na mag-uusap tayo na 75% of their goods and products lang ang hindi papatawan na ng buwis o zero tariff. Gusto nila almost 100%. Nagsettle tayo sa 95%. Pero halos lahat pa rin po. Ito dapat, no? Grabe, sabi ni Ma'am Sinay Dali. Itong si Marcos, ngagba na ngagba talaga. Good evening ka Eric, Victor Gardose. Okay. So, dapat una po ito sa maimbestigahan sa Senate Blue Ribbon Committee. Bakit pinayagan ng gobyerno ni Marcos with their team of economic managers na ibenta ang ating bansa at palugmukin at makaisang panig nating lunukin ang imposisyon ng Amerika na inaalipin nila ang ating bansa, ang ating ekonomiya, binabansot nila.
So, dapat maimbestigahan po ito, mga kababayan. Of course, Marcos will not be compelled. Hindi po siya mapipilit na mag-attend dahil nga po sa immunity and courtesy of the incumbent sitting president. Pero ang kanyang mga cabinet secretaries pwede pong ipatawag, no? Pwede pong pariportin at pwede pong gisahin at pigain sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang tagal ng karma ng mga mag-aanak, mga magkamag-anak na sinungaling at mga kawatan. Sabi ni Mike Tan, ako din po, yun din po ang aking pinapanalangin na managot na po sila sa katarungang hinahanap ng taong bayan. Okay. Pangalawa po, pag-uusapan din natin, bukas I'll try to print the document. Babasahin natin isa-isa po ang nilalaman nito. Pero nang binasa ko po, halos lahat na ng produkto, computers, gadgets, electronics, automobile, and other exports of primary value to the US ay ipapatupad na po ang zero tariff. Resist dictatorship and corruption. Tatlong taon pa ba tayo magpapatorture ng mga Pilipino? Sabi ni Jacob Torre II. Ayan. So mga kababayan, puntahan po natin itong panibagong pagbubuo ng mga komitiba. Maayong gabi ka, Eric from Rose Pilingon, Jacob Kirante, good evening sir, Loida Alasas, ako po yan sir, the same person si Catherine Landen Rocks. Okay. Gerson Laborte, ka-Eric, halos na lang ibinibenta ni BBM ang Pilipinas sa Amerika. You're correct, no? Dahil po ito sa kanyang mga bagahe. Una sa lahat, ang kanilang ill-gotten wealth po ay malinaw na gusto nilang bawiin. At dahil po naninikluhod siya kay Donald Trump at nagbabaka sakali na ma-unfreeze ang mga nakaw na yaman nila na nakatago ng mga properties sa Amerika. Well, in fact, sinisingil pa sila ng korte sa Amerika ng 365 billion pesos. Okay. Maliban sa mga bagaheng ito, talagang duwag itong si Marcos, no? Kasi takot na takot siya na baka pabagsakin siya ng Amerika through the operations of Central Intelligence Agency. Kagaya po ngayon ng panguudyok ng CIA dyan sa kaguluhan sa pagitan ng Thailand at Cambodia. May mga expose po na ang mga operatiba ng CIA may mga pinangalanan na po na personalidad at may grupo na tinatawag na NED, National Endowment for Democracy, ay nakikialam po dito sa sagalot ng ng Thailand at ng Cambodia. Yan din po ngayon ang ginagawa nila. At kaya takot na takot si Marcos kasi uhaw siya na manatili sa poder at kapangyarihan lagpas pa sa 2028. So pinapayagan po niya ang Amerika na magdikta at mangingialam sa ating bansa, hoping na hindi siya imamaniobra ng Amerika para pabagsakin siya by way of the instigation operations na ginagawa ng Central Intelligence Agency. Pero ang sagot natin dyan, kahit pa po anong gawin ni Marcos, kapag wala ka ng silbi sa Estados Unidos, ilalaglag ka nila. Yan po ang kasaysayan na nauulit na naman sa kanya. Ganyan ang ginawa sa tatay niya, no? Nang hindi na nila mapakinabangan, may sakit na at mabaho na sa mayoriya ng mga mamamayang Pilipino at isolated na rin po sa iba pang mga leaders of government sa kanyang neighboring countries, inilaglag din po nila si Ginoong Marcos Sr. Ayan, BBM Olipon sa Estados Unidos. Sabi po ni Ferdinand Nodalo, I agree, Brother Ferdinand Nodalo. Bukas po babalikan natin with a document printed na itong title ng memorandum kung saan po pumapayag ang gobyerno natin one day ahead of the meeting with Donald Trump. Alam na ni Marcos anong script niya, no? Na tayo po ay papayag na papasok po ang lahat halos ng produkto at mga goods ng Amerika at magninegosyo sa merkado ng Pilipinas, wala tayong sisingiling buwis. Wow, mga kababayan. So yan po ang tinatawag na US-Philippines Reciprocal Trade Agreement Framework. Hindi naman talaga reciprocal, kundi yan po ay unilateral, one-sided, and arrogant imposition against the Filipino people and the sovereign interest of the Filipino nation. Ayan. Puntahan po natin itong panawagan na una pong isasalang dapat at ipapatawag ng Senate Blue Ribbon Committee
under the leadership of Senador Rodante Marcoleta, unahin dapat ang mga COMELEC commissioners, lalo na po ang sindikato na operations nila George Garcia at ng mga kasabwat niya dito po sa katatapos lang na halalan 2025. Very obvious po na ginamitan ito ng pandaraya. Mantakin mo, 17 million ballots for senatorial candidates hindi po binilang ng machines, and they were rejected just like that. And dahil po malaking discrepancy po yan, 17 million ballots is equivalent po yan sa 17 million votes na pwede pong magkaroon ng significant alteration o pagbabago po sa mga positioning at mga nanalong mga senador. Sapagkat hindi po pinayagan ni George Garcia dahil daw yan ay bawal. Pero bawal din po at walang batas din ang mga ginagawa nila, lalo na yung pagpapatupad nila ng mandatory online voting and online registration para sa mga overseas Filipino workers at sa ating mga kababayan na naninirahan sa abroad. Paano po niya sabihin na illegal yun? Talaga namang illegal yun. At paano niya ididepensa na hindi niya gagawin ang mandato ng automated election law na pinapayagan po ang manual review and audit of votes. Okay? Klaro tayo mga kababayan. Ngayon, nararapat po na pangunahan ni Congressman Marcoleta na ipakita po na aayusin natin ang pinakasandigan ng demokrasya sa ating bansa, which is the integrity of the elections. Hindi po pwede po na may mga natalo ng kandidato, subalit panalo pa. Nagiging comelected sila instead na elected. No? Comelected dahil COMELEC po ang nagmaniobra ng sindikato para makaupo sila. Ito po yung kaso ni Boy Banal na Aso, Santong Kabayo, Benny Abante. Talo po siya sa kanyang kalaban sa pagkakongresista sa 6th District of Manila, subalit naging comelected bigla at ngayon nagbaliktad pa siya na ang ipinroklama na kongresista na magre-represent sa 6th District of Manila. My goodness, mga kababayan. Hi po, nalipat ako sa Facebook, napindot Okay lang, Olivia. So, yan po, dapat isalang na po si George Garcia at mga alipores niya dyan sa gagawin po dapat na Senate Blue Ribbon Committee. Upang nang sa gayon po, hindi man siya mapa-impeach dahil protektado siya nila Marcos at Romualdez, and the impeachment complaint can only be initiated at the House of Representatives. Wala tayong choice kundi kaladkarin si George Garcia at ang sindikato niya sa loob ng COMELEC into the public discourse by way of pushing hard na siya po at sila kasama ang kanyang mga sindikato, mga commissioners ng COMELEC ay humarap po sa Senate Blue Ribbon Committee investigation. Ayan. Maganda po ito, no? Kung gagawin yan ni Senador Rodante Marcoleta. At kasama po doon ang binabanggit ko ang pagpapatawag kay Secretary Roque ng DTI or Department of Trade and Industry. Kasama po dyan sa dapat may patawag din sila. Okay? At pati po ang pangatlo, flood control projects. Ayun. So dapat kung hindi nila kakayanin na ipatawag ang mga magnanakaw na kongresista dahil may umiiral na interparliamentary courtesy, pwede naman po ang mga kontraktor na pribado para matrace natin kanino nakakonect. At sigurado tayo po yung mga kontrata nila nakakonect yan sa mga nakaupo nila na mga kongresistang paryente o pamilya nila. For example, pag sinabi po ninyong Uswag Ilonggo, ang kontraktor ng mga projects nito ay IBC, Iloilo or International Builders Corporation. At ang party list na yan, konektado din po sa kontraktor na ito. So if there will be committee on the Senate Blue Ribbon investigation, pwede pong magsimula tayo sa mga listahan ng mga kontratista, bagamat ang marami dyan apelyedo ay ang kanilang mga asawa o anak o pinsan o kapatid. Huwag tayong manghinayang po na mabuksan ito. At doon makikita natin kung paano po laganap na dinadarambong at kinukulimbat ang kaban ng bayan. So,
Yan po ang mga dapat maimbestigahan kaagad sa Senate Blue Ribbon Committee upang nang sa ganun po ay makita ng taong bayan that there is a serious effort right now na i-rectify po ang mga nangyayaring mali sa loob ng Kongreso, including po itong pag-imbestiga. Also, dito kung hindi man sa Committee on Blue Ribbon, ay pwede po sa Committee on saan siya pwedeng pumasok itong Ethics Committee, Ethics and Privileges, na kung saan po ay itinuturo din na dapat maimbestigahan na ang pagkakasangkot ni Senator Hontiveros po sa iskandalo ng tanim witness at witness tampering. Kaya po kinasuhan niya si Ka Eric upang iharas ako at ang mga iba ko pang mga katulad ko na mga hindi tumatahimik na magsalita at magsawata ng mga kaganapan nagaganap sa mga maruruming laro ng politika ni Marcos at Romualdez. Ngayon po ay lumalabas talaga, mga kababayan, na kailangan pong bigyang pansin na ang nagaganap ngayon sa loob ng Kongreso, mga kababayan, sapagkat kung hindi po, itong mga flood control projects na ninanakaw lang ng mga taong gobyerno na kaharap na ni Marcos mismo, hindi pa niya kayang pangalanan pa, kailangan pong makita ito ng mamamayan. Hello, good day Ka Eric, watching from Eastern Samar, Rodolfo Basio Jr. Maida, dapat imbestigahan itong COMELEC na manluloko. I agree, sapagkat napakalaki po at very significant itong discrepancy for the COMELEC to ignore as if nothing happened in spite na may reklamo pong o may mga panawagan na maimbestigahan ito. Tuloy-tuloy pa rin po ang racket ng COMELEC ng mga sindikato. At yan na po, papasok na po dyan ang tinatawag nating Senate Blue Ribbon Committee. Okay? Na investigation. At kasunod po nito, mga kababayan, may kumalat din po na balita that the Senate President position of Senator Chis Escudero ay muntik-muntika na daw po ito makuha dahil medyo na fall out of the graces ni Marcos itong si Chis Escudero dahil na-involve ang pangalan po niya doon sa mga malalaking issue, mga kababayan, lalo na po itong possibility of congressional insertions. Kung kaya, nagkaroon ng lakas ng loob si Senator Tito Soto na mag-challenge, Sir Eric, ask ko lang na update sa kaso ni Franz Castro. Di po ba convicted siya? Opo, convicted po siya sa level ng Regional Trial Court, Kasama niya po si Sator Ocampo. Ang conviction po nila ay doon sa kaso ng child abuse. Yung hinakot nila ang mga kabataang mga katutubo mula sa Talaingod, Davao del Norte na kunwari i-rescue nila. Yun pala ay ikukulong nila sa sarili nilang kumpas para hindi po maabutan at ma-interview ang mga batang ito ng government authorities. Kaya po, convicted siya, subalit hindi nakakulong, samantalang si Pastor Kibuloy at si Pangulong Duterte wala pang kasong umuusad ay hindi po pinapalabas ng mga korte. At ang malala pa ay ipagpapatuloy pa yata nila ang pag-trial na ito kung hindi pumalag ang Korte Suprema, partikular po dito sa usapin ng tungkol sa mga maniobra at galawan ng mga grupong nakalinya po kay Martin Romualdez at kay Marcos. Okay? So pag-usapan po natin itong kahalagahan ng Senate Blue Ribbon Committee. Mahalaga po ito sapagkat ang mga malalaking iskandalo ay pwede pong mabuksan dyan. Lalo na po itong flood control projects na ninanakaw at nawawala, dinadambong lang po. At including po itong investigation na may inappoint pala si Martin Romualdez every time may budget deliberation, bagamat tapos na po ang mga committee report, ay ginagapang pala at pinapasukan ng kabulastugan. May 5 kongresista po na itinuturo. Ito po ay mga na-ipublish ngayon sa iba't ibang social media na sila pala ang small committee na parang inatasan ni Martin Romualdez na ipasiguro
na ang maniobra po sa mga proyekto, pork barrel, ay dapat mayroon tayong porsyento ng partidahan. At malaki po yan ha. We're talking of the hundreds of billions of pesos. Sino po itong small committee na ngayon ay nahuhubaran na ginagamit nila Martin Romualdez upang magkaroon po ng mga congressional insertions, mga maniobra at sinindikato na pagpalusot at pag-justify ng budget taon-taon. Ito rin po ang pinalagan ni Congressman Toby Chanco na hindi na po tama ito na mayroon palang small group na ginagamit ang Speaker of the House upang magsagawa ng tinatawag na dirty kitchen operations, so to speak. No? Sino po mga pangalan nito nang nagmamaniobra na katay-katayin ang budget at gulang-gulangan nila ang taong bayan sa pagpapalusot po ng mga pork barrel at pandaraya na pondo? Lumalabas po ang pangalan dito ni Congressman Saldico dahil siya dati po ang Committee on Appropriations bago po siya magbitaw sa kanyang tungkulin bilang pinuno ng House Committee doon po sa Appropriations. Lumalabas ang pangalan po ni Congressman Saldico ng Ako Bicol. Lumalabas din po ang pangalan ni Congresswoman Stila Kimbo ng Marikina. Lumalabas din po ang pangalan ni Manix Dalipi ng Zamboanga. Lumalabas din po ang pangalan dito ng isa pang party list representatives na si Nonoy Libanan. Sila po ang mga nagkakatay-katay at dumidiskarte kung paano hilutin ang mga budget proposal nang sa ganun po mailusot nila ang mga pork barrel at iba pang mga pangungurakot na pondo habang hindi pa po napapalayas si Marcos. Kailangan pong maimbestigahan din po ito ang modus operandi nito na may binubuo na illegal na small committee itong sila sila Romualdez at ito po ang dumidiskarte kung papaano ang mga pundo sa kaban ng bayan ay kukulimbatin at dudurubuhin nila. Ka-Eric, wala na po bang pag-asa ang bansa natin? Baon na tayo sa utang dahil makakapal ang mukha nito nila Ngagba at nila Lisa at mga alipores nila. Sugapa talaga yan si Ko. Tama po kayo. Lumalabas ang pangalan niya, sila pala ang naghahati-hati ng mga diskartihan kung paano po kupuin at paano po gamitin ang poder sa Kongreso upang magkaroon ng oportunidad na kulimbatin nila ang pera. In fact, pinangalanan na ito ni Sara Duterte na ang pondo ng pera sa buong bansa ang naghahari-hari dyan dalawang tao, si Saldico at si Martin Tambaloslos. No? Subalit walang ginawa po na hakbang ang gobyerno ni Marcos. Wala po siyang ginawang hakbang para mapanagot sa ombudsman itong mga talaga namang tinamaan ng lintik na uri ng mga politikong magnanakaw. Yan at iba pa ay pag-uusapan din natin yan sa pagbabalik bukas po ni Ka-Eric. No? I hope I can do live doon sa programa nila sa Liwasang Bonifacio. At kung hindi man ay makakahabol tayo sa Korte Suprema nila para makover natin sila. Mga kababayan, at natutuwa tayo na malakas po ang loob ng ilang mga kongresista ngayon na nagsasalita na laban kay Martin Romualdez. At ibinubunyag pa ang mga katarantaduhang ginagawa ng kanyang mga small group na mga operators. Wala na yata dyan ngayon si Stila Kimbo kasi talunan nito, no? Timbog na siya. Pero nandyan pa yata si Dalipi yata asawa niya o natalo din siya. Ang nandyan pa ay ito pong si Saldico, I think nandyan pa kung hindi ako nagkakamali. So let's try to call on the attention of Senate Blue Ribbon Committee na maimbestigahan po itong mga ibinubulgar ng mga kongresistang pumapalag na rin po sa katarantaduhan at kaabusuhan na ginagawa ni Martin Romualdez dyan sa House of Representatives. At yan nga dapat ang unahin ni Marcos, no? Kung totoo at sincero po si Marcos sa kanyang binabanggit na dapat daw ay itigil na ang mga pag-kickback, ang mga SOP at mga pagdukot sa mga proyekto ng gobyerno ng mga pundo na kinakatay ng mga buhaya at magnanakaw na politiko. Kung sincero si Marcos dyan, unahin niya mismo ang sarili niya
at ang kanyang pinsan, sapagkat sila po ang mga numero unong konsentidor ng paglawak ng operasyon ng mga sindikatong magnanakaw sa loob ng gobyerno because of the weak and walang direksyon na pamumuno ng gobyerno at talagang kinokonsenti pa. As long as hindi ka bumatikos at bumangga sa interes nila Marcos at Romualdez, okay lang daw yun. Pero sa pagkakataon ngayon, malinaw na may mga pumapalag na po kay Martin Romualdez. Isa po dyan si Congressman Toby Chanco, si Congressman Pulong Duterte, si Congressman Frasco, na asawa po ng Tourism Secretary ni Marcos. No? May mga 7 or 8 ako nakita na mga nag-abstain at hindi po nila kinikilala ang liderato ni Martin Romualdez. Ayan. Tama na ang panlilang. Tama na ang panggigipit. Panahon na para manindigan. Panahon na para lumaban. Kasama sina Dr. Lorraine Badoy, Jeffrey K. Eric Celis at Attorney Marlon Busantog. Walang inukurungan, ilalantad ang katotohanan. Kasama mo ang bigwas ng agila, lakas ng bayan, tinig ng katotohanan.